ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din. Bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng first district ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba mga 5 years. She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob. Ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. Hindi tayo pwede mo so, bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. Apo. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2 bukas Sunday and 2 sa Monday. Tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya,
ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamao magbinisaya, tingala ka mo. Buyo bukishe, avec quoi? Tingala na. French sa Bisaya. On that point, he is okay. Hi ka daw sa kanila. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi Wala namang pinagkaiba sa atin ng French. alam niya yung batas eh. Kumakain din Alam ng niya kung susuya. anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor. Because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder. Ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses. So ayan mga kababayan, makikita nyo po dito sa video live ni Senator Robin Padilla na napakarami po ng mga kababayan natin sa The Netherlands ang umatin po dito sa isang rally po, no, peace rally dito po sa ICC. So ayan, makikita nyo po si Senator Robin Padilla na iniikot niya po, pinapaning niya po yung kanyang live para ipakita po yung mga kababayan po natin na sumusuporta dyan kay VP Sara. Dito nga po si VP Sara ay nagbahagi po ng ilang mga naging karanasan niya o yung mga time na pakipagkwentuhan niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na tungkol nga po sa pagkain, pag-inom ng mga soft drinks. So ayan mga kababayan, no, napaka-aliwalas po at napaka-positibo po niya VP Sara, no, na humarap po sa ating mga kababayan dito sa The Netherlands. So panoorin pa po natin yung kabuuan nito sa live po ni Senator Robin Padilla. So ayan sa mga kababayan natin dyan sa The Netherlands, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. At gaya nga po na sinabi ni VP Sara, ang tanging hiling lamang po nila ay maibalik po sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. At kung nagkasalaman siya ay dito po litisin sa ating sariling bansa. So yun, ano po yung masasabi niyo po dito sa speech po ni VP Sara? Ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it.
Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Yes, sir. Ituloy nyo ang kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! My friend. Okay naman sa Pleased to init. see you, my God. Yeah. Senator Robin, it's an honor, a privilege to be here, and thank you, sir. Thank you for what Saan you're ba doing. nakatuwa? Dinner later. Nakatuwa din. See you later. See you later. Salamat, sir. Salamat, sir. Yeah, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Ginawangan lang pa mo. Nakaready ang sunblock, very doble.